Magandang umaga po, magandang tanghali o magandang hapon po sa mga iyon na nanonood po sa atin sa kanya-kanyang tahanan at maaari pong kayo ay nasa inyong sariling center o isang conference room o event place. Kung pwede lang kung pakikamayan po yung mga nasa tabi niyo at pakisabi sa kanyang magandang araw o magandang umaga o magandang hapon. Tayo ho ay nagpapatuloy muli ng ating serye na napakaganda ho yung Upside Down Kingdom. Kung maalala niyo ho, nagsimula ho tayo sa Mateo 5 at tayo nagpapatuloy po ng sharing to. Sa Matthew 6, sinimulan po ni Pastor Josh ang topic pong Giving the Kingdom Way. Ito po ay base sa Matthew 6, kung saan po ang Matthew 5, 6, and 7 ay tinatawag nating Sermon on the Mount. Sa Matthew 6 verses 1 to 18, simula ho nakaraang linggo at mga susunod po ho, ating pong tinatalakay po yung sinasabing the three practices of the kingdom. Ito po yung mga tungkulin o mga gawiho ng isang manampalataya ng kaharian po ng Diyos. At yun po ay ang giving in Matthew 6 verses 1 to 4. Yun po ang praying in Matthew 6 verses 5 to 15. At ang pangatlo po yung pag-aayuno o fasting in Matthew 6 verses 16 to 18. But mapupunan niyo ho habang binabasa niyo ho ang Matthew 6, simula ho verse 1 hanggang 18, hindi ho tinatama ni Jesus ang mga gawing to o mga practices, kundi yung maling motibo ng kanilang mga puso, doing the right thing but doing it for the wrong reason. Dahil gusto ho nilang mapansin, gusto ho nilang magpakitang tao ho at hindi ito totoo na nanggagaling po sa kanilang mga puso. Kaya ang nakaraan pong linggo ho, si Pastor Josh, binigay niya ho sa atin ang tatlong heart attitudes. Ito po yung tamang pag-uugali po kapag ating pong ginagawa ho itong tatlong practices of the kingdom. Yung una po, kung natatandaan niyo po, give sincerely. Ang pangalaho niyang nabanggit po ay give secretly, o yung pangatlong nabanggit po ni Pastor Josh to give sacredly. Atin lang muling basahin po sapagkat ito po yung pangalawang bahagi bago ho tayo magpatuloy po sa topic ho of praying. Sa Mateo 6 po, simula po sa 1 hanggang 4, sabi ho ng Biblia, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Tingnan niyo ho at balikan niyo ho yung verses 2 and 3. May nabanggit ho dong giving to the needy o give to the needy ho, verses 2 and 3. Alam niyo ho ba yung giving to the needy sa ibang translation po ng Biblia, ang gamit po ay almsgiving o sa Tagalog ho, pagbibigay ng limos. Ang New Matthew Bible po, itong pagkakasalin po ng Mateo 6, lalo na ho yung verse 2. "Whenever, therefore," look at this, "you give your alms, do not make a trumpet to be blown before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets in order to be praised by men. Truly, I say to you, they have their reward." So yun po yung ating nakikitang isa sa mga nabanggit pong paraan ho ng pagbigay. Yung pagbigay ho ng limos. At yun po ang konteksto ho ng Mateo 6, simula po 1 hanggang 4. At dito po sa Pinnacle Village, meron po kaming napag-usapan po na dalawang klase ho o two types of giving. Ang isa po ay horizontal giving, ang pangalawa po ay vertical giving. At ito po ay gusto kong daan ng mabilis sapagkat pag pinag-uusapan po yung horizontal giving po, anong ibig sabihin nun? Ito ho ay pagbibigay po maaring pong sa mga tao ho sa labas, hindi po kabahagi po ng isang church. Yan po yung limos o alms. At meron din po horizontal giving na pagbibigay po sa mga kapatiran po natin bilang manampalataya. Unahin ko na ho yung una na horizontal giving outside church family or alms again o yung tinatawag na limos. At yan po ay sa salitang hindi ko lang ho paano kung pronounce ito, almes o almese.
which means pity and mercy. In original sense, when you give alms, you are dispensing mercy. Ito po ay pagbibigay ho ng tulong, pwedeng financial, pwedeng gamot, pwedeng pagkain po, o donasyon sa mga nasalanta ho ng sakuna. At yun po ang nangyari po dito po sa Los Angeles. Nung nagkaroon po ng wildfires, nagsama-sama po ang local village, lalo na ho dito, para na tugunan po ang pangailangan po initially ho ng mga taong nawalan ho ng bahay. Ang tawag ho dyan, okay, alms giving. At least sa atin pong mga nasa church po, yun ho ating tawag ho doon, which is an expression of our compassion as believers and followers of Jesus Christ. At makita ho natin yun, hindi ko na ho babasahin po yung Acts 3 verse 2 kung saan isa pong lumpo ang naghihintay po at binigyan po ng limos ng mga pumapasok po sa templo. But nabanggit po yan sa ibang mga bahagi po ng Biblia. Ang halimbawa ho dyan, Proverbs 14, verse 31. Pakinggan niyo ho ito. Anyone who oppresses the poor is insulting God who made them. To help the poor, tingnan niyo, to help the poor is to honor God. Isa pa ho, Proverbs 19, verse 17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. At yung pong Galatians 2, verse 10, they ask us to do only one thing, sabi ni St. Paul, to remember what? To help those who are poor, and this was something that I really wanted to do. But may isa pang klase po ng horizontal giving, at yan po yung ating pagtulong po sa mga kapatiran po sa loob po ng iglesia. At ang tawag po sa Pinnacle Village ay helps. O kung tatagalugin ko po, pagtulong ho yun. Makita niyo po sa mga talata po sa Biblia, Acts 2 verses 44, 45, all the believers were together. And they had everything in common. They sold what? Property and possessions. Why? To give to anyone who had need. Romans 12 verse 13, sabi ho doon, share with the Lord's people. Yan ho mga kapwa natin mananampalataya who are in need. And sabi ho niya, practice hospitality. Si Paul po ang nagsasalita ho dyan. Galatians 6 verse 10, therefore as we have opportunity, let us do good to all people. Ito ho, binanggit niya ho, especially to those who belong to the family of believers. But ito ho yung pangalawa po na tinatawag nating vertical giving. At ang unang ating pong gustong at least ituro ho sa atin at maaring napapakinggan niyo ho kadalasan po sa church. O ang iba ho sa atin, hindi naintindihan ko anong ibig sabihin. Ito yung tithes o ikapupo sa Tagalog. Is a word we seldom use, or we don't use, or sometimes we don't even understand. Kaya po yung Hebrew word na tithe is maaser. Ang ibig sabihin nun po, 10% ho yun. At ito ho siguro maaring first time nyo muli po na makadalo ho. At hindi napakinggan po ang turo ho ni Pastor Josh na nakarampong linggo. But nasa Bible ho yan. Kaya nga ang Tagalog ho dyan, ikapuho, at unang-una ho yung nabanggit po, at unang naging practice niya ito, yan po si Abraham. Basahin ko na lang po siguro ang Genesis 14 verses 18 to 20. And Melchizedek, king of Salem. Marami ho ang nagsasabing maaring ito ay epiphany o paglalarawan po kay Kristo, si Melchizedek. But marami po nagsasabi, hindi, actual na tao yan, hari nga, kaya nga nabanggit dito. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High, and he blessed him and said, blessed be Abram. Ito yung si Abraham. Abram nung hindi pa nababago ang kanyang pangalan. By God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Ito ho, pansinin niyo po ang huling sinabi. And Abram gave him a tenth of everything. Yan dyan po, unang nabanggit po at pinanggalingan po nung sinasabi nating tithing, a tenth of everything. So ito po ay gawin na ho nung panahon pa na wala pong Mosaic law. Kaya pag sinasabi nilang, di ba ang ikapo ay lumang tipan na maaaring tinutukoy na iba, pag sinabi ho yun, parang irrelevant na yan, nasa bagong tipan na tayo. But huwag natin kakalimutan po, aklat po ng Genesis, wala pong Mosaic law nung panahon yun.
Ginagawa na ho ito ni Abraham na isang gawi at tungkulin po ng pagbibigay ng kanyang ikapo o 10% po. Doon po at least sa the high priest ng panahong yon. But may isa akong naalala po na nung ako bagong manampalataya, medyo sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? At malimit kong napapakinggan po sa mga turo ho ng mga pastor at churches po yung Malakay chapter 3 verse 10. Sabi nga nung isang napakinggan ko, ito, sobrang nakadikit na sa bagong tipan. The last book of the Old Testament before the New Testament is the book Malakay o Malakiyas po sa Tagalog ho. Hindi ko naintindihan una kung ano pong inisinasabi ng Malakay chapter 3 verse 10, but nung aking pong naintindihan yung principle of tithing and giving back to God, nung una hirapan ako intindihan, sabi 10% kasi pag nagkikwenta ka na, habang lumalaki ho yung kung ano yung kinikita mo sa isang buwan, medyo, nung una maliit, pag maliit ang kita mo, pero habang lumalaki yung iyong sweldo o kita o yung natatanggap mo, o yung kita ng business mo, lumalaki ho yung 10%. It was hard for me. When I compute, okay, yung 10% po lumalaki. But finally, when the Lord spoke to me, there was a deep conviction of being a believer to follow God. Because God is the most important person in my life. I said yes to God. Mahirap ng una, pero unti-unti ko pong sinunod po kung anong sinasabi ng Panginoong Diyos patungkol po sa pagbigay na ikapo. And I have proven a lot of times that God has been faithful to His promises to provide for my needs. Simula ho nung ako ay binata pa hanggang may asawa na ho ako at may 2 anak ako, hindi nagbabago ang Panginoong Diyos sa Kanyang pangako ho. Sa pagtayo po'y sumusunod po sa Kanyang kautusan ng ating bahagi po ng pagbabalik ng ikapo sa Panginoong Diyos. At ang Malakay po, Malakiyas 3:10, ito pong sabi ho, pero ngayon, hinahamon ko kayo. Ayan ha, ang Diyos noong nagsabi, hinahamon po tayo, may challenge po, may dare na binigay ang Diyos sa atin. Hinahamon ko kayo. Anong sumunod na sinabi ho doon? Nasubukan niyo ako. Ang Panginoong what? Makapangyarihan. Sabi niya, dalhin niyo ng buo, hindi hati, ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo. Saan ho yun? Sa atin pong konteksto ngayon ng ating local churches, kung saan ho tayo dumadalo. Kung saan tayo kumukuha po ng spiritual feeding. Kung kayo man po ay online, kayo ho at ang Diyos ang maaari sigurong mag-usap kung saan mo gustong ibigay ang iyong bahagi na ikapo para sa Diyos at sa Kanyang templo. Sabi ho nun sa Tagalog, upang may pagkain sa aking templo, kapag ginawa niyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Kauna-unahang beses po sa Biblia at wala nang iba na kung saan nagkaroon po ng challenge ang Diyos. He was saying, try me, test me. At kung tayo po'y susunod, meron po siyang pangako sa atin. Hindi ito prosperity gospel. Hindi yung tipong pag ikaw patuloy ka nagbibigay ng iyong kapo, payayamanin ka ng Panginoong Diyos. Hindi po yan ang ating sinasabi dito sa ating church na Pinnacle Village. Sabi nga ni Craig Rochelle, it is generosity gospel. That giving our tithes o ating ikapo doesn't necessarily make us rich, but God will prove Himself to be faithful. Don't ever forget, yes, it's in the Old Testament, but it's not part of the Mosaic law. Because Genesis 14 again, when Abraham gave 10%, they were not yet under the law. May isa akong napakinggan nga na sinasabi po, na maaaring hindi na sa bagong tipan ang salitang ikapo o tithes kasi assume na ho yun. Na mga manampalataya ho, patuloy na nagbibigay. Kaya nga, when you give, yun ho yun, hindi ho ito parang kung kailan mo lang gusto magbigay. When you pray, when you fast, ito po ay isang practice, kinagawian na paulit-ulit hong ginagawa o tungkulin sa Panginoong Diyos. Kaya hindi na ho walang sinabi na hindi ka na pwedeng maikapo. Nothing was mentioned. God could have been made clear to us if tithes is no longer applicable or no longer relevant in the New Testament, even our times. I believe God could have said it.
Nasabi na ho sana ng Panginoong Diyos yun. But ang Diyos ho ay nagtuturo sa atin ng isang buhay na kung saan maranasan natin po ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa era ho ng ating pananalapi at paghawak na ating finances. Sa totoo lang ho, kung pag-uusapan pong bagong tipan, hindi nga binigay na 10%, God was actually talking about living a generous life. Yung buhay mo, being generous with your time, being generous with your talent, but also being generous with your treasure. Ang tawag namin kadalasan po dyan, mamaya ating maaral po yung tinatawag na grace giving. That at least the ideal, the starting point in the New Testament, if you talk about being generous, is giving 10% of what you earn. At ang church po ng Corinto, Macedonian churches po, na kung saan kinausap po ni San Pablo at anong sabi ho niya, 2 Corinthians 8 verses 2 to 3, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Pwede pala ho yun. Marami kang problema dinadaanan pero masaya ka. Yung hindi ka mayaman, okay, pero masaya ka. At pwede rin naman, sobrang iyaman mo. Hindi mo na kinakailangang magtrabaho. Ang pera ho, pumapasok sa'yo, ganun ka sagana sa lahat ng mga pangailangan mo. But hindi ka masaya. Kumbaga sa English, you're miserable, you're rich, and yet you're miserable. But you can be poor, and yet experience the joy of the Lord that comes from Him. Kaya sa Tagalog, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay. Ang ganda ho na maggamit ng salita, hindi pinipilit. At higit pa sa kanilang makakaya. Yan ho ang sinasabi nating grace giving. Imagine po, ang ating pong sigurong pwedeng makita ho dito, itong mga taong to, wala po sa yaman. Ang dahilan po ng kanilang pagbibigay. Sa totoo lang, it's never the amount. It's always in the attitude when we give to God. Huwag natin kakalimutan din po, pag-uusapan po yung ikapuho, nabanggit din po ng unang Timoteo 5:17-18 na ang ating tithes goes to the work and the worker. Basahin ko lang po para lang pantay ho natin nakikita pong sinasabi po ng salitahan ng Diyos. Pastors who do their work well should be paid well and should be highly appreciated, especially those who work hard at both preaching and teaching. For the scriptures say, never tie up the mouth of an ox when it is treading out the grain. Let him eat as he goes along. And in another place, those who work deserve their pay. But syempre ho, yung pangalawang bahagi po ng ating vertical giving is beyond the tithe. Ito ho yung lampas po sa ating binibigay pong ikapo. At si Haring David po ay isang magandang halimbawa po ng pagbibigay beyond the tithe. Sa unang Chronicles po, 1 Chronicles 29 verse 2, ang sabi ho, with all my treasures, I have provided for the temple of my God. Binigay niya yung dapat na binibigay niya sa Panginoong Diyos. But panoorin niyo ho ito, hindi ho natapos doon. Kapag binasa niyo ho yung verses 2, 3, and 4, King David actually gave beyond and above. At basahin natin ang verses 3 to 4. Besides, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures. Ano yun? Of gold and silver for the temple of my God. Ito yung mga salitang alam mong beyond the tithes. Over and above everything. So yun po yung dalawang klase po ng pagbibigay. The two types of giving, horizontal and vertical type of giving. But siguro ho, gusto kong sa kalahati ho ng ating mensahe ngayon ay ang tanong ho, how do I give the kingdom way? And I want to grow, gusto kong lumago, bago ako dito. Napapakinggan ko ang turo nyo, hindi naman palagi ang nababanggit. Pero kinakaugnay ko ng Panginoong Diyos, gusto kong magsimula. How do I grow? I want to be a Christian, a believer, a follower of Jesus Christ, and I want to grow in every area of my life, and that includes giving the kingdom way. Ang Diyos ho ay nagtuturo ho ng topic patungkol sa ating paghawak ng finances. Hindi ko na ho babanggitin kung ilang beses pong nababanggit po sa Biblia ang patungkol po sa ating paghawak ng pananalapi. But importante ho yung bukas ang ating kamay.
sapagkat itong usapin patungkol po sa paghawak ng ating finances ay sentro po sa kanyang tinuturo po sa atin bilang manampalataya. Naalala ko tuloy ang sinabi ni W.A. Creswell. Sabi niya, the spiritual rewards of tithing to the individual soul and to all the church are immense. God has a heavenly purpose in it all. Tithing, ika po, is not a money-raising scheme. At maaaring naandun ka, pumapasok sa isipan mo na ito yung paraan ng mga pastor o ng mga church kasi it's a money-raising scheme. Hindi po. Galing po sa kaibaturan ng aming mga puso, hindi ho yun ang aming naisip. Sabi ho ni Creswell, it is a soul-growing, character-developing program. It's an act of worship and an expression of our love to God. The purpose of tithing is to secure not the tithe, but the tither. Yung tao mismo, not the possessions, but the possessor. Not your money, but you. For God. The tithing is not a scheme of preachers, prophets, or seers, but a plan and program of God to enrich character, develop souls, and enlarge vision. To bring one's tithe into the storehouse and place it on God's altar, thus honoring God with your substance is worship. A concrete expression of your love to God. God wants us to be like Himself, great givers, for God so loved the world. Muli po, kung ito po ang matagal nyo ng dasal sa Panginoong Diyos, at sinasabi mo, Lord, make me like you. I want to be like Jesus. At ito ho yung paraan na nakikita ho naming sinasabi ho ng salita ng Diyos na paraan upang lumago tayo. The way that God wants us to grow in the area of giving. Una ho is prioritize giving. Ito po sa Tagalog, nung hinahanap ko po ang isang magandang salita at pagkakasalin po, pagtatalaga. Sapagkat ang ating buhay po ay nagsimula sa pagtatalaga ng ating sarili sa ating Diyos. It is basically prioritizing God and putting God first. Mateo 6:33. Anong sabi po ng Panginoong Diyos? Kabahagi po ng Sermon on the Mount. Anong sabi niya? Kaya unahin niyo. Meron siyang ganun eh. Seek first sa English po. Kaya unahin niyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang what? At ang pagsunod sa kanyang kalooban. Yun yun. You pursue, you seek the King and the kingdom and what He wants. At ang pangako niya at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan niyo. Meron po siyang pangakong dinikit po sa taong inuunahong Panginoong Diyos. Kaya kung tayo po manampalataya at kabilang na ho tayo sa isang iglesia po, at alam mo na ang buhay mo na isuko mo na sa Panginoong Diyos, then Jesus is the most important person in your life. He is your King, and whatever God wants, that's what you desire. And that includes prioritizing giving back to God. Ang tanong na lang, what do you seek first in your life now? Hindi sinabi ng Bible, seek first the latest gadget. Hindi ko sinasabi at nagpaparig na, alam mo, bakit mo inuuna yung gadget na gusto mong bilhin? But pwede ho yun eh. We don't seek what God wants, we seek or pursue what we want. Kung anong gusto ho natin. So kung tayo lang kung susundin, pwedeng ito, yung ano bang latest gadget ngayon. O kaya kotse, kung may perang talagang sobra-sobra at kaya kong bumili ho ng sasakyan, hindi masama yun. Pero may mga bagay tayong inuuna. Depende kung anong laman ho ng ating puso. Pero ang sabi ng Panginoon sa isang manampalataya, seek first His kingdom and what He wants. Because the way that we use our time, the way that we even use our talents, the way that we even use our money tells us what's first. If we want to know what's first in our life, you look at two things. Dalawang bagay ho ang sigurong pwede nating tingnan kung gusto malaman kung ano talagang una sa'yo. Unang tanong, what does your schedule look like? Pag-usapan na ho natin pagdating ng linggo, anong una mong ginagawa pagdating ho ng linggo? Nasaan ka? Saan ka pumupunta? Anong priority mo pag Sunday? O pangalawang tanong ho, where do you spend your money? Saan mo ginagastos ang pagpapalang binigay ng Diyos sa'yo? Kasi it doesn't really matter what you say is first place in your life. Or what's important in your life. The way that you use your time, the way that you use your money shows what's really important in your life. And for us,
followers of Jesus Christ, God is first. At ang ibig sabihin po nun, that the first part of our finances goes back to God, and that is our tithes. Si San Pablo ho, nabanggit din po yan sapagkat konteksto ho nila kung saan po kinakausap niya ang mga mananampalataya po sa Korinto, na ang tinatanggap nilang sweldo o salary po sa last day, kaya beginning of the week, the first day, puno sila. Kumbaga andon, marami silang pagpapala at itong kanyang paalala po sa mga manampalataya ho sa Korinto. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita. At ipunin nyo at upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Importante yung maunawaan ho natin. So ang isang sinasabi, pinaghahandaan yung kaloob natin sa Panginoong Diyos. Bago pa dumating po yung panahon ng inyong pagtitipon ho. Isang makita ho natin dito, ang ating pong pagbibigay po ng ating ikapo ay isang commitment o dedication sa ating Panginoong Diyos. It is a priority. Ganda ho ng gamit po sa English, sa Philippians 4 verse 18, The Voice. Anong sabi ni St. Paul? With what Epaphroditus delivered to me from your generous pockets, I have even been blessed in excess. Sabi ni St. Paul, I am fully satisfied. I know God is pleased with your what? Underline this word, dedication. O another word ho dyan, commitment. O sa Tagalog, pagtatalaga. Doon daw ho, God is pleased with our commitment, dedication, sa Tagalog, pagtatalaga, and accepts this gift as a fragrant offering, a holy sacrifice on His behalf. Hindi ito yung tinatawag ng ibang mga pastor na random act o acts of giving. Kasi ang random acts of giving, ito yung pag may nakita kang pulubi, alam mo na nahipo yung puso mo, naawa ka, biglang huhugot ka ng pera ho, at binibigay mo yung pulubi. Ang tawag doon, at marami sa atin po, ginagawa naman natin yun eh. Mababait ho tayong tao. Meron tayong mga random acts of giving. But dito ang tinutukoy, hindi po random acts of giving. It talks about prioritizing God, putting God first. Inuuna mo siya because you're giving back to God. Is your expression of worship. May isa akong nabasa, ang sinasabi niya, ano ba pagkakaiba ng being generous, okay, and prioritizing God dun sa random act of giving? Ito sabi niya, it is a random giving when it's based on emotion. May nagtuturo sa harapan, katulad ko ho. Okay? Kinaugnay ka ng Panginoong Diyos, merong guilt somehow. O talagang may conviction and you were challenged to give. Yan po, nakabase po sa emosyon kasi ang pastor, nagsasalita at alam mo, habang nakaupo ka doon, hindi ka mapakali, alam mo kinakaugnay ka ng Panginoong Diyos at bila kang nagbigay sa Diyos. Yun ho, pwedeng random act or random giving. O pwedeng yung sinabi ko kanina, nakapakinig ka ng isang story ho na nalulungkot ka at naawa ka doon sa tao at biglang tumulong ka ho doon. O sabi nga nung isa, ang random giving, minsan nakabase kung may pera ako, wala, o konti lang pera ko, o marami. So magkaiba ho yung being able to give randomly and being generous, because being generous is basically being committed to it. It's a priority. It's not random. And for followers of Jesus Christ, it has been planned. Kumbaga naplanado na ho yun. Na-set aside na nga, sabi ho ng Bible eh. It talks about commitment and consistency. So the first thing that we do, kung ikaw yung nagtatanong ngayon, before even paying your rent, bago ka magbayad ng renta mo sa pagtanggap mo ho ng iyong sweldo o ng iyong mga bills na andito na ho, patong-patong na ho, o pagbili ng ating grocery, o pagbayad ng ating mga utang ho, ang unang iniisip ng isang manampalataya, yung prioritized giving is, unahin kong ihiwalay po yung unang bahagi, the 10% para sa Panginoong Diyos, the first day of every week. At sabi po ng Proverbs 3 verse 9, honor God. How? Honor God with everything you own. How? By giving Him the first and what? Giving Him the first and the best. Para kahong nagkaroon ho ng harvest po ng iba-ibang klase po ng mga prutas. Pag ikaw po ay magbibigay po sa isang taong mahal mo sa buhay, hindi ka nagbibigay ho ng isang basket na punong-puno ho ng prutas
na mga nasa ibabaw ho, puro mga, alam mo yung malapit ng masira. Alam mo yun? At yung mga magaganda at yung mga ayos at yung mga sariwa pa, para sa yun. Hindi, ang sinasabi niya, the first and the best. Yun ho yun, you give the first fruits to God. Why do you do that? Because whatever we place at the top, it will take precedence over everything, and everything else will follow. That whatever we put first will affect everything that will follow. Maaaring iniisip nyo, at iniisip kong iniisip nyo ho, itong sinasabi minsan ng ibang tao, Pastor Alex, gusto ko mang gawin yan, pero hindi ko kaya, I can't afford to. But we as your pastors again, and we've said this many times, si Pastor Josh ang isang nagsasabi nito kapag nagtuturo siya patungkol sa area ng finances, dapat siguro, instead of saying, I can't afford to, dapat ang sabihin natin, you cannot afford not to. Because if we want God's blessing in our life, at tayo ho, naniniwala kung gusto natin yung pagpapala ng Panginoong Diyos. Again, hindi ito prosperity gospel, generosity gospel. Gusto mong pagpapala ng Panginoong Diyos sa iyong marriage, sa iyong family, sa iyong relasyon po, sa iyong finances. Ano man ho ito, siyempre, yung prinsipyo na unahin mong Panginoong Diyos is a principle not just for finances, but in every area of your life. That whatever we want God to bless in our life, we put God first. Yan yung sa ating career, yan yung sa ating marriage, sa ating pamilya, sa ating finances. Yun ho yun, that whatever you want God to bless, yun ho ang ating binibigay na una sa Panginoong. Wala hong leftovers. Ito maaring cliche na ngayon sa ating church, sa ibang church na pinupuntahan ho natin, that God doesn't want our money. Pero pag-isipan ho natin yun. Ang Diyos na makapangyarihan, He is the giver of all gifts. And yet God doesn't want our money. So why give it to God? I guess the reason for that is because money represents something. Yung pinagpagunan mo, kaya nahirapan tayo hong magtalaga, maglaan ho ng para sa Diyos. Kasi pinagpaguran ko to eh. Grabe yung oras ko. Yung lahat-lahat ng aking pagod, yung talentong binigay ko. Tapos bigla ko na lang ibibigay itong porsyentong to sa Diyos. Hindi ho madaling to let go. At aminado ho kung na tayo po ay kadalasang may ganun pong struggle po sa atin na maglaan ng bagay na para sa Panginoong Diyos. But wag nating kakalimutan po yung ating panalapi po. Malaki man o maliit ho yun. Ito po ay isang kumakatawan po o nagpapakita ho na kung anong laman ng ating puso. Sa English, it represents our hearts. It does not only represent our jobs, it represents our hearts. Ito ho yung, kasi ang puso hindi naman nakikita eh. Malalaman mo lang kung anong una at laman ng ating puso sa iyong ginagawa. O kung saan mo binibigay yung iyong panahon, yung oras mo, yung talento mo, o yung iyong pananalapi. Kaya ang Mateo 6:21 ang sabi, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. That wherever you put some of your money, that's where your heart is going to be. Kaya nga pag nagsimula ka nang invest at nag-iisip ka, saan ba ako pwede mag-invest sa Europe? Taga-Paris ka, taga-Netherlands ka, taga-Italy ka, taga-Pilipinas ka, taga-Australia ka, taga-Middle East ka, at nag-iisip ka kung saan ka pwede mag-invest. At ito siguro yung makikita ho na pag ikaw nag-invest po, for example, sa Jollibee, o namang kumpanya ho. At dito sa Amerika, pwedeng Apple o Tesla. At gusto mo yung at least maging bahagi ng business po, ng mga kilalang businesses po dito sa buong mundo, siyempre bumibili ka ng stocks. And the moment you buy the stocks of a specific company, nagiging part owner ka. Naging part ka ng business po at part of their family. Nagiging interesado ka. Kaya ikaw lagi nagche-check kumusta ang stocks ngayon. Are they rising? Are they falling? You begin to care. Dahil nga ikaw po ay part owner na at meron kong investment doon. Kaya yung iyong atensyon, binibigay mo sa kung kumusta ang nangyayari po sa stocks.
And God is saying, if you really care for me, kung ikaw ay nakakaunawa na ako ang pinaka-importanting tao sa balat ng lupa sa iyo, o pinaka-importante ang Diyos sa puso mo, then you will prioritize giving back to Him. Because if you do that, it means you care about God. Deuteronomy 14, verse 23, the purpose of tithing is to teach you to always put God in first place in your life. But ano ho yung pangalawa? Ang pangalawa yung tinatawag naming percentage giving. O sa Tagalog may porsyento. At napakinggan natin, ang initial po, na maaring starting point ho ng ating pagbibigay ng para sa Panginoong Diyos ay 10%. But alam ko din ho na may mga hangganan ng ibang tao. Kaya ang iba ho nagsisimula maaring sa 9 o 8 or 7%. Kasi nanggagaling siguro yung sa ating pong kaba, pangamba ho sa ating mga pangailangan pang araw-araw, o kayong takot po na hindi po masusuplayan o ang Diyos hindi maibibigay ang lahat ng ating pangailangan. Kaya siyempre, kesa ibigay mo para sa Panginoong Diyos, tinatago mo ho, wini-withhold mo sa Panginoong Diyos yun. And I'll be honest with you. At minsan naiisip ko din ho yung mga panahon na parang pag medyo malaki na yung ibibigay mo para sa Diyos, para bang nag-iisip ka ng ilang beses na pwede mong gamitin to sa ibang emergency. Naintindihan ng Panginoong Diyos, okay? Pero yun nga ho, human nature. Hindi tayo tinetempt ng diablo na magbigay. But minsan may struggle sa ating mga puso talaga dahil meron tayong takot, meron tayong pangamba, lalo na ho pag nawalan ka ng trabaho. Pag medyo patong-patong na ho yung mga bills at kino-compute mo na ho kung magkano lahat, okay, yung total ng bills na babayaran mo, o may mga anak kang pinag-aaral mo at nakadagdag pa ho yung sa gastos. O biglang may mga kamag-anak kang tumawag sa iyo nang kailangan po ng tulong kasi may sakit, kailangan ng pambili ng gamot. Kailangan po bang tulong ng pagbabayad po ng mga bills sa hospital. Ano iba sa atin, you're saying, hirap talaga ako eh. Hindi ko kayang magbigay ng ikabo at naintindihan ko yun kasi dumadaan po ang marami sa atin yung talagang struggle po sa loob. But nakikita ko dito na hindi naman tayo madamot. Hindi ko sasabihin pong kaya hindi tayo minsan nakapagbibigay sa Diyos o nakapagbabalik ho ng para sa Diyos ay dahil madamot tayo. Hindi ho yun. Ang isang kadahilanan siguro kaya tayo nahirapan po ay dahil mayroong takot. It's not greed. But here, there's not a money problem for some people. It's a spiritual problem. Yung nananampalataya ka ba sa kanyang pangako? Try me, test me. I'll prove you. Na napatunayan ho ng Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Naalala ko na naman po ang churches sa Macedonia, lalo na pong Corinto. They have every reason not to give. Di ba nabanggit kanina, ang hirap na nga sila eh. Hindi sila mayamang mga churches, lalo na ang Corinto. They were poor. Grabe ang kanilang testings and sufferings. But nakiusap pa ho silang makatulong. Yun po yung 2 Corinto 8:2 hanggang 4. Basahin ko ulit po sa Ingles. They are being tested by many troubles. They are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity, for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Yung sobra-sobra pa, mahirap na church, hindi mayaman. Sa ating panahon siguro, hindi sila yung talagang may mga malalaking sweldo po sa isang malalaking kumpanya. Hindi sila yung may mga sarili mga companies na umaasenso at yung mayaman. Ba't talagang sapat lang ho? O kulang pa nga eh. Ba't nagkaroon ng opportunity po na magbigay, they gave far more beyond kung anong meron sila. Sabi ng verse 4, they begged us again and again. Hindi lang isang beses. Talagang nakikiusap. Gusto namin makatulong, huwag niyong itanggalin sa amin yung opportunity na magbigay sa Diyos. Alam mo yung, nakakita na ba kayo ganung tao? Yung sobrang saya, hindi mayaman. But nakikiusap na makatulong ho. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem.
Sa isang translation po ng verses 2 to 4, GW God's Word, while they were being severely tested by suffering, their overflowing joy, along with their extreme poverty, has made them even more generous. Kaya isa sigurong pwede kong tanungin na hindi katotohanan na dahil marami kang pera, mas makapagbibigay ka. Hindi dahil sa mas mayaman yung isang tao, mas makapagbibigay siya. Sa aking eksperyensya po, hindi yan palaging totoo. May mga pinagpala talaga at mayaman ho na marunong po talagang magbalik sa Panginoong Diyos at tumutulong. But hindi laging totoo yan. But ng church po ng Corinto, sabi ng verse 4, they made an appeal to us, begging us to let them participate in the ministry of God's kindness to His holy people in Jerusalem. Sabi ng isang pastor, their circumstances did not hinder them from giving. That is grace giving, and that means giving in spite of circumstances. Kaya hindi ito issue ng income o kung magkano kinikita mo. Kaya nga sa akin po, bagamat ang talagang ideal po is 10%, some people they begin with 8, 7, and 5%. For 6 months, probably they were committed to it. And the Lord has blessed them. Nakita nila yung galaw ng Panginoong Diyos. At may mga napakinggan na ho kung testimony ho na talagang nung nagsimula silang tuparin yung kanilang tungkulin sa Diyos, ay nakita nilang hindi sila nahirapan. Naandun po yung sobrang pagpapala ng Panginoong Diyos. At yun po ay isang bagay na natutunan na ho ng napakarami po naman ng palataya. Some even said, I'll begin with 10%. Not with 8, not with 7, not with 5, but 10% and even more. Ito ho, magandang paalala ho sa atin na hindi natin kinakailangang paghintay na meron po tayong stability financially o meron tayong windfall o extra ho para makapagbigay. Because friends, more money doesn't make us more generous. It only reveals who we really are. Nilalabas lang ho kahit meron ka o wala ka o walang-wala ka kung anong laman ng ating puso. At yan po yung Luke chapter 12 as an example. Naalala yung rich man, meron siyang sobrang malaking lupain. At sabi ng verse 7, in fact, his barns were full to overflowing. He could not get everything in. He thought about this problem and finally exclaimed, I know. Nagplan na ho siya. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I will have room enough. Then I'll sit back and say to myself, friend, YOLO. You have enough stored away for years to come. Now take it easy. Wine, women, and sung for you. Wala ho siyang mention po na, alam nyo, walang generous giving eh. Lahat po para sa kanya eh. Kaya doon ko nakikita na pwedeng sobra kang meron, but doesn't necessarily mean you are more generous. E nilalabas po ng ating pagpapala ang laman ng ating puso. Si Craig Rochelle po, pastor sa Amerika, ang nagsabi, if you are rich or you have more and you want to be more generous, learn to be generous when you have less. Learn to be generous when you have less. Because PV and friends, and for those who are listening right now, our giving back to God is an act that we are trusting God for a future. It is a step of faith. That every time we give our tithes and we become generous, we are saying, God, I believe your promises. I believe that you will take care of me, so I'm going to trust you. But ito yung pangatlo, progressive giving. Nihanap ko na naman yung Tagalog, pinagpapahala ka na o umuunlad ka. At yun ho, balikan ho natin yung unang Korinto, 16:2. Sabi ho ni San Pablo, on every Lord's Day, sa atin po Sunday ho yan, each of you, ibig sabihin, personal yan eh. At iba-ibang tao. Kaya sabi, each of you should put aside something from what you have earned during the week and use it for this offering. Maring estudyante ka, sinasabing wala pa namang sweldo eh. Ang isang natutunan ko rin po, kahit na ang mga bata na natatanggap ng regalo pag Pasko at Kaarawan, ang mga magulang tinuturuan na ang kanilang mga anak na maging pag-uugali ito o tungkulin na ginagawa na sinasabihan ka ng mga anak, o nakatanggap ka ngayong Pasko,
magkano na ang natanggap mo, pwede mo bang itabi ang at 10%? At may mga ganong kwento ng mga magulang na tinuturuan na yung kanilang mga anak at tayo mismo ho. Subukan ho natin yung gawin. That we put aside something from what we have earned during the week and use it for this offering. The amount, sabi ng Bible po, look at this, the amount depends on how much the Lord has helped you earn. So depende yan. Nagsimula ka ng 10%, kaya ang progressive giving kasi maaring sobra kang pinagpala ng Panginoong Diyos. Nabiyang ka ng isang mas magandang trabaho na mas malaki ang iyong tinatanggap. Maaring may pag-asenso sa buhay mo na nagsimula ka sa 10%. At sinasabi ko sa atin doon, dapat merong progresibo ho ng ating pagbibigay sa Panginoong Diyos. Ang iba nga ho, talagang ginagawa pa, yearly, nag-i-increase ng 1%. Nagsimula ng 10%, but every year, dagdag ng dagdag po ng 1% ho. And maybe you have been doing that. Ang iba ho, maaari ngayon pa lang ho, nagkakaroon ng isang pakikipag-unahin sa Panginoong Diyos. But may mga panahon po na komportable ka na madali na ho sa iyong 10%, na hindi na ito hirap sa puso mo yung magbigay ng bahaging yon. Baka ho, maaari nating ikonsidera ang tinatawag nating progressive giving. Si Andy Stanley po, isang pastor sa Amerika, ang nagsabing, as your financial situation changes throughout life, change your giving percentage along with it. When you make that initial adjustment to giving 10%, it soon becomes comfortable. If you have been giving the same percentage for most of your life, consider raising it. Life is not stagnant. It's progressive in nature. And your giving should be progressive too. Siguro ang isa lang hong bilang mga pastor, kasi mahal ho namin kayo, na minsan nakakatakot po yung hawak ng salapi sa atin. Ang salapi hindi ho masama. It's the love of money, which is the root of all kinds of evil. Meron pong danger attached to it na pwedeng may mga bagay na nagpapalayo sa Panginoong Diyos at nakadadagdag pa ho yung pagpapalang meron ka na nakalimutan ng Panginoong Diyos. At maaaring sa atin po, may mga ibang nakalimot na. Meron kang pangako sa Diyos. Na nung unang sisimula ka, wala ka pang papeles. Nung wala ka pang trabaho. Okay? Nangako ka sa Panginoong Diyos. Lord, pagpalain mo lang ako, bigyan mo lang akong trabaho, iusin mo lang papeles ko, ibibigay kong para sa'yo. But after some time, nakalimot ho tayo. Money has a way of pulling us away from God. Ang ganda ho ng Kawikaan 38:9. Sabi ho doon, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Huwag naman sobrang yaman, sabi nung nagsulat. Okay? Solomon, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan, yan nakakatakot pag sobrang pagpapala. That we easily forget God. Human nature eh. Baka naman kung maghirap ako'y matuto magnakaw. Yun ang sabi niya, huwag namang sobrang hirap Panginoong Diyos. At pangalan mo'y malapastangan. Si Timothy Keller po, nagsulat po ng isang article patungkol po sa the danger spiritually of money. At itong sabi niya, number 1, money tempts us to be dishonest. Pag-isipan ho natin yon. Pangalawa, money deceives us about how much we actually have. Pangatlo ho, money has the power to lull us into false security na okay na ako. Wala na akong kailangan, sapat na ito. Or number 4, money can make us proud. Money, friends, can be deceitful. It promises something it cannot give. It promises happiness, satisfaction, contentment, even identity, safety, and security. And Jesus doesn't want us to fall for this over and over again. And the best way to counter that is progressive giving because it keeps us from being proud. Si John Rockefeller po isang naunang the first billionaire po. Isa pong mananampalataya, isa siya pong Baptist. Isa ho sa mga una po na naging bilyonaryo po sa Amerika. At 23, he became a millionaire. Wow! Whew! Sana all! At 23, he became a millionaire. By the age of 50, he became a billionaire. Sana all.
But at the age of 53, he became ill. Nung malapit na ho siyang mamatay, nakararamdam na ho siya at bigla ho siyang nagising sa panaginip po na medyo takot na takot siya. Dahil po sa kanyang panaginip po, andun ho yung larawan po na kahit na anong dami ng kanyang naipon po at yaman po, ay hindi niya madadala ho sa kalangitan. Sobrang vivid sa kanya yung ganong klase pong panaginip. The man who could not control the business world suddenly realized he was not in control of his own life. He was left with a choice. He called his attorneys, accountants, and managers and announced that he wanted to channel his assets to hospitals, research, and mission work. John D. Rockefeller then established this foundation. But perhaps the most amazing part of Rockefeller's story is that the moment he began to give back a portion of all that he had earned, his body's chemistry was altered so significantly, he got better. Kung kailan niya ho ginagawa itong pagsunod sa Panginoong Diyos, alam niyo, gumaling ho siya. Tumagal ho siya hanggang age 98. Sabi nga nung patungkol sa isang article sa kay Rockefeller, he learned gratitude and gave back from his wealth. He practiced what he preached, giving away more than $555 million during his lifetime. He believed he was a steward of all he had. He taught his family what they inherited was theirs on a service basis. Yung isang anak niya po, ang pangalan po Nelson Rockefeller, said that his father's creed was every right implies a responsibility, that every opportunity an obligation, every possession a duty. Isa namang anak niya, si David Rockefeller. When he was 7 years old, he received an allowance of 50 cents a week. David was taught to save 5 cents and that the other 5 cents belonged to the Lord. It was his tithe to God. He said, our parents made us feel from an early age that what we had to contribute, not just take. Kaya ang alala niya po si Rockefeller sa kanyang quote, I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was $1.50 per week. Progressive giving. But lastly po is prodded giving o prompted giving. Sa Tagalog ho, yun, may pag-uudyok. Sabi ko nga, nung pinaaral ko to, hindi ito pressured giving. Sa mga Pilipino po na nakakaintindi ho ng Tagalog, hindi ito parinig giving. Kahit na pagtuturo ho ngayon, maniwala kayo, hindi po ako nagpaparinig. But bilang isang manampalataya, meron tayong prompting from God. We have the Holy Spirit who speaks to us about doing something, although inconvenient, we don't like to follow, but the Lord has been impressing upon our heart. Meron pong bulong ang Panginoong Diyos. Yun po ang Espiritu ng Panginoong Diyos na kinakaugnay ka. Kasi again, sabi ko nga kanina, Sister Nas, hindi ka naman bubulong ang magbigay. To be generous, Satan will never do that. Human nature, we want to just hold back. We're not by birth givers and generous. Kaya nga tinuturuan tayo ng Biblia na magbigay. At may mga panahon na karanas kayo na yung may pag-uudyok ang Panginoong Diyos. Sabi ng Proverbs 16 verse 9, people can plan what they want to do, but it is the Lord who guides their steps. Sabi ng Psalm 32 verse 8, the Lord says, I will teach you and guide you in the way you should live. I will watch over you and be your guide. Pare-pareho siguro tayo may ganung bulong ho. Prompting, prodding ang Panginoong Diyos, pag-uudyok ang Panginoong Diyos. Maraming panahon po na naranasan ko rin ho yun. Na biglang may lalabas po mga pangalan po na pinaalala ng Diyos sa akin na bigyan mo, abutan mo. Hindi ho ako mayaman, but may pag-uudyok ang Panginoong Diyos na ang lakas, very persistent, na kinakailangan ko sumunod. At yun ho siguro ang isang paalala po sa atin na ang Diyos may pakikipag-ugnayan, pag-uudyok sa atin. Maaring ngayon pong araw na ito habang nakikinig ho kayo, mayroong ganong klaseng prodding, pag-uudyok ang Panginoong Diyos sa atin. Na kailangan sumunod ho sa Kanya. Yun ho yung apat. Prioritized, percentage, progressive,
and prodded giving. Gusto kong magtapos sapagkat po yung 2 Korinto 8:6, nung kinakausap po ni San Pablo po ang mga taga-Korinto, patungkol sa kanilang suporta po sa Jerusalem, sa church ng Jerusalem. Etong sabi niya sa verse 6, dahil dito pinamanhik ko namin kay Tito, Titus Huyo, na kung papaano siya nagsimula noon, lubusin din niya ng gayon sa inyo ang kaloob na ito. Kasi simula pa lang ho ng 2025, this the year maybe the Lord has been impressing upon your heart, merong pag-uudyok ang Panginoong Diyos. I've been talking to you about this, but merong resistance. But hindi na ho ako yun. For others, you might have started this practice of giving back to God. And somehow, because of your situation, nawalan ka ng trabaho, sobrang sabay-sabay ang mga pangailangan na nakalimutan mo na ho yun at maaaring pinapaalala ng Diyos sa atin ho yun. May ituloy ho natin yun to be able to live a generous life, to finish or complete this ministry of giving. And maybe today your heart's desire is to seek God first. The way that the Bible said in Matthew 6:33, seek first God's kingdom and what God wants. Then all your other needs will be met as well. Can we just talk to you? Unahin natin siya. Siya ang hari ng ating buhay, ang kanyang kaharian ng ating unahin at ang kanyang kalooban po para sa ating buhay. At alam ko, isa ito sa bahagi ng buhay natin na maaaring sinasantabi natin. Physically, inaayos mo ang iyong kalusugan, maaaring ang iyong spiritual life sa era ng pagbabasa ng Biblia, yung devotional mo, quiet time sa iba, naayos mo na ho yun. Yung iyong church life na pagdalo pag Sunday, mas committed ka na ngayon. But there's one area the Lord probably is talking to you right now. And God is saying, I want you to grow here. I want to excel. Sabi ng 2 Korinto 8:7, sabi ni St. Paul, kayo mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Saan sila nangunguna? Malakas ang inyong pananampalataya. Good, check. Magaling kayong magturo, gifted kayong magturo, check. Marami kayong alam, grabe, check. Masipag sa paglilingkod sa Diyos, busy kayo every Sunday, uy, check. Malaki ang pag-ibig niyo sa amin, wow, check ho yun. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. And maybe this year, 2025, the year that you want to forward some areas in your lives, and you want to grow and grow more, especially in the area of your finances. And maybe today, that is your prayer. That, Lord, I want to grow in giving the kingdom way. Tapusin ko po sa isang quote ni Kent Hughes. There's no way to grow to spiritual maturity without committing your finances to the Lord. Jesus can have our money and not have our hearts. But He cannot have our hearts without our money. In this, I would not be true to God's word or to you if I did not say that some of you may have reached sticking spots in your spiritual growth because you have not begun to give as the scriptures and conscience are directing you. Can I just invite you? Kung naandun po ko sa kanya-kanya pong center ho nyo o sa bahay nyo na as your way of responding to God, tumayo, magtaas ng ating kamay, at awitin lang ho ito. Ating awitin po, the Lord will provide. Basahin ko lang po yung ilang bahagi ho na napakaganda. So seek first the kingdom and its treasures. Everything else, it will be added. All that I'm needing, yes, I know the Lord will provide because I know my God's not empty-handed because He gives us blessings upon blessings. I'm still believing, I know the Lord will provide. Awitin ho natin po o sabayin ho natin ating pong worship team sa awiting to. Look at the flowers and all of their beauty. I don't have to wonder. You know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause
'cause you're faithful to supply. And everything I need, and everything I need, my Father has it, my Father has it. And every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. And look at the sparrow, lacking for nothing. No fear of tomorrow and what it will bring. If I have you, I have enough, 'cause your love will satisfy. It's everything I need, it's everything I need. My Father has it, my Father has it. And every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Seek first the kingdom and its treasures, and everything else it will be added, and all that I'm needing. And I know the Lord will provide, 'cause I know my God's not empty-handed, 'cause He gives us blessings upon blessings, and I'm still believing. And I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures, and everything else it will be added, and all that I'm needing. And I know the Lord will provide. And I know my God's not empty-handed, 'cause He gives us blessings upon blessings, and I'm still believing. And I know the Lord will provide. It's everything I need, it's everything I need. My Father has it, my Father has it. And every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, it's everything I need. My Father has it, my Father has it. And every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Seek first the kingdom and its treasures, and everything else it will be added, and all that I'm needing. And I know the Lord will provide. And I know my God's not empty-handed, 'cause He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. And I know the Lord will provide. Pwede ba ko yung imbitahan po na muli
yumuko ho ng ating mga ulo. Ating pong ipikit ang ating mga mata at tayo po'y tumugon po sa mensahe po ng Diyos sa atin. Kung meron po kayong distraction sa tabi nyo, iwan nyo muna yung ginagawa nyo ho. Kung nasa bahay kayo, tahanan nyo ho, o nasan man kayo, can we just respond to God in prayer? Tayo tumungo ng ating mga ulo at tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit po sa iyo at nagpapasalamat sa mga paalala mo sa amin, O Diyos. Sa mga panahon na hindi ka naging tapat, na unahin ka sa aming buhay. At ang aming mensahe, itong 2 linggo ay paalala ng ikaw ang siyang unahin namin, ang iyong kaharian at ang iyong naisin sa amin, O Diyos. May ito ang bahagi na laging may pagtatalo sa aking puso. Iniiwasan kong sumunod o kahit makinig sa sinasabi mo o diyok ng Espiritu ng Diyos sa aking puso. But ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, ako po ay nagpapasakop sa iyo. Na hindi na lang po isang salita ang sabihin na ikaw ang Diyos at aking tagapagligtas, but ikaw ang hari, ang una sa lahat sa aking buhay. At nung era, Panginoon, ng aking finances ay aking ibinibigay muli at sinusuko sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging tapat sa iyo. At mapatunayan, Panginoon, aming Ama, ang iyong katapatan na kailanman ay hindi ka nagkulang. Kailanman ay hindi ka nagpapabaya sa amin, O Diyos. Salamat, aming Ama, and we just surrender to you this area of our life. Lord, salamat po. Napakabuti mo. Muli tinataas ang mga iyon na mga may sakit, ang mga iyon na nangailangan ng iyong provisyon, ang mga iyon, aming Ama, na naghahanap ng iyong kalooban. Muli, hinihingi ang iyong pakikinig at pagbabasbas ng mga bagay na aking inilapit sa iyo, O Diyos, ngayong araw na ito. Salamat po, napakabuti mo sa amin. Muli, binabalik sa iyo, Panginoon, Ama, ang aming ikapo at paghahandog. Lord, honor this desire to give back to you. Maaring maliit ito, O Diyos. Maaring malaki, anuman po, kundi Panginoon, ang attitude ng puso ko na sumuko sa iyo, sumunod sa iyo, at ginagawa ko ito sa oras na ito. Salamat po, ito pong aming panalangin at aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.